if you will ask Opo. me, meron ba tayong malalaking projects in the past 3 years? Wala. Because gichap-chap lahat yung malalaking projects. Walang ipagyayabang yung gobyerno na flagship or big ticket projects dahil ito ay nilipat sa program at gichap-chap pinalatan ng mga program projects na let's say pet projects ng mga kongresista at senador. Naging malinaw po ba, Congressman, kung saan pumasok itong mga insertions, yung mga nasa unprogrammed na side? Doon pa ba sa paghimay ng ehekutibo? O dito na sa panig po ng legislative, lalo na sa BICAM? Kanina, lumalabas na sa BICAM talaga. Sa Bicameral Conference Committee, doon ginalaw yung program appropriations na inilipat sa unprogrammed. At saka na-mention nga nung ng mga amigos kanina na yung pinaka-importante dapat, yung pinaka-senior in terms of budgeting, yung pinaka-importante is the foreign assisted projects. Kasi yung foreign assisted projects, meron yung master plan, katakot-takot na evaluation yon. Meron pang evaluation din yung mga foreign lending agencies na dapat yun ang pinaka-priority. Saka yun yung tinatawag na big ticket projects. Yun yung mga malalaking proyekto kung saan makakatulong talaga sa ating ekonomiya. Yun yung mga nilipat nila doon. 2023, 24, 25. Doon nilipat nila yung mga foreign assisted projects sa unprogram. At yun yung pinalitan nila ng chap-chap na projects, maliliit na proyekto para sa kanilang I would say pet project or pork barrel. At the same time, yung pinakamarami doon na medyo iskandalos yung flood control projects. Yun yung maraming pumasok doon na replacement na ginawa nila sa program appropriations. Nabanggit mo yung mga key projects na yan, yung mga malalaking mga proyekto na karamihan din ay mga foreign assisted. Yun ang dumaan sa sinasabi nyo pong katakot-takot na proseso bago ito siya naaprubahan at dapat na maituloy. Kung ikukumpara natin doon sa ipinalit po na nabanggit nyo po na karamihan ay mga flood control, dumaan din ba sila sa katakot-takot na proseso? Yun ang problema kasi yung mga pinalit nila hindi dumaan sa proseso. As compared doon sa foreign assisted projects, yun yung malalaking projects, example, yung Pasig Marikina River Channel, yung Metro Manila Flood Control Project. Malalaki yun eh. Billion-billion yun. 11 billion, 17 billion. Malaki yung project. Pinalitan nila ng maliliit na chop-chop. So, in layman's term, tinanggal yung superhighway, yung pinalit yung maliliit na kalsada. Superhighway para sa flood control. So, saan dadalo yung maliliit mo na proyekto? Dapat yung maliliit mo pupunta sa isang main channel ng main flood control para yung tubig mo lalabas. So, ay tanong ko ngayon sa dilapitan ko noon, si former Secretary Bunuan, sabi ko, hindi kaya ito ang dahilan sa pagbaha sa Metro Manila. Sabi, it contributed, it attributed to the flooding in Metro Manila dahil nga gichap-chap yung malalaking project, pinalitan ng maliliit. Ang tanong kung nasa plano ba 'yon? Kung nasa plano ba yung mga pinalit nila? So any alteration or any amendment na ginawa ng Kongreso, particularly sa BICAM, nawala sa plano, nawala sa Philippine Development Plan, is a major deviation sa Philippine Development Plan. Kasi yung ating budget dapat, ang target noon, sundin yung Philippine Development Plan para ma-meet natin yung GDP growth, ma-meet natin yung poverty rates reduction, ma-meet natin yung inflation rate na makontrol. Madami tayong tinatawag na macroeconomic plans, macroeconomic assumptions, objectives na alam natin hindi na-meet dahil hindi sinunod sa loob ng 3 taon yung project. So, Opo. if you will ask Opo. me, meron ba tayong malalaking projects in the past 3 years? Wala. Because gichap-chap lahat yung malalaking projects. Walang ipagyayabang yung gobyerno na flagship or big ticket projects dahil ito ay nilipat sa program at
gichap-chap, pinalatan ng mga program projects na let's say pet projects ng mga kongresista at senador. Opo. Ito po ba ay kabilang doon sa nakikitang paglabag na dapat kung ano po yung inendorso na proyekto or programa o budget o mga plano ng executive, doon kayo mag-stick. Hindi pwede kayong gumawa ng sarili ninyong project at hindi rin pwedeng taasan yung budget na hinihiling ng executive. O hiwalay pa ito po na nakikita nyo pong paglabag po, Congressman. Yung pagtaas tapos yung pagpapalit ng hindi naman ito nabanggit sa executive. Bakit nyo pinalitan? Tapos meron pang issue na mas mataas pa yung budget na hinihingi kumpara doon sa hiniling ng executive. Yes, basically dalawa yung puntos mo na yes, na take up din yun doon. Yung pagpalit ng mga proyekto at saka second, yung paglumampas ka sa budget ceiling na disubmit ng executive department. So yung unang tanong, kung magpapalit ka ng proyekto, actually, legally, constitutionally, yes, pwede yun kasi nasa power of the purse yun. However, pag ang pinalit po ng mga proyekto ay wala sa Philippine Development Plan, wala sa medium-term financial framework, medium-term plan, financial plan, ibig sabihin nun, you will be debating. Lalayo ka sa plano. So, during my time noon, nung akong chairman ng appropriations, pumapayag ako noon, kinukonvinsi ko yung committee ko, pwede kayong magpalit provided nasa plano. Nasa plano yon ng Philippine Development Plan. Ang ibig sabihin, bumalik ka sa district engineer mo, bumalik ka sa regional director mo, bumalik ka sa NEDA or sa RDC. Kasi yung Regional Development Council, yun yung nagpa-finalize ng plano doon sa region, sa distrito. So kung wala sa plano, wag mong ilagay kasi kung wala sa master plan, baka makabara lang yon sa yung flood control plan. Kung wala sa plano, baka yung kalsada mo maka-traffic lang. So dapat dadaan sa city planning or provincial planning yung kalsada na i-insert mo, na ilagay mo. So technically, yes, pwede kang magpalit pero dapat kasama sa plano. Pero kung ang ipalit doon na proyekto wala sa plano, ay that is a major deviation. Lalayo ka at most likely ang effect doon, hindi mo tatamaan yung targets mo, growth rate, at saka lalaki ng lalaki yung budget deficit. Yung second issue, kung ang mga pinalit na proyekto is lalampas doon sa original proposal or original ceiling, bawal yun. Nasa Philippine Constitution yun that the Congress cannot increase. Ang word on is may not increase. Congress may not increase the proposal of the President or the Executive Department. So, yun yung ibig sabihin doon, yung computation sa unprogrammed fund, yun yung pinagdidibetehan kanina. Kasi the Soldian is claiming na hindi kasama sa computation yung automatic appropriations at saka yung unprogrammed funds. Ang contention naman ng mga petitioners kasama sa computation. The late Ed Selagman is saying that, which I personally agree, the Constitution did not distinguish between program or unprogrammed funds. Ang sinabi lang, total funds, hindi ka dapat lalampas. So, I hope that the Supreme Court will rule in favor of the petitioners na yung pag-increase mo ng unprogrammed funds, dapat counted yun and it should be included as an increase or I would say exceeding, no? Naglampas na yung approved budget na ginawa ng Kongreso dahil doon sa increase ng dahil sa inakyat nila yung budget more than what was proposed.